meal plan sir o kahit anong ulam. So ito, tara, chicken breast. So yan is masarap yan. Maganda yan sa muscle natin yan oh. Mataas ang protein yan. So yan oh, tignan nyo naman yung abs ko. Napakalin ko, di ba? So tara, luto na natin yan. So ito yung chicken breast natin, hilaw pa. Tapos ang gagawin natin dyan, yan, papakuluan muna natin siya. Ayan o, antayin natin hanggang kumulo. At ito, kumulo na. Antayin natin hanggang sa lumambot. At ayan, kinuha na natin. So ang gagawin natin dito sa chicken breast is hahati-hatiin natin ng maliliit para hindi siya mahirap nguyain. Lalo na pagka ano kasi yung chicken breast, antigas nito eh. Parang bubble gum, lalo na pag ninunguya mo, natitrain yung ano mo, yung panga mo, lalong lalaki yung panga mo. Kaya kailangan natin hati-hatiin yung malilit lang para madali siyang nunukin o madali siyang kagatin. So ito na yung ginagawa ko madalas sa chicken breast ko mga ka-protein kasi nasira na nga yung air fryer natin. Hindi na nag-iinit kaya yun, niluluto na lang natin. Tapos ito yung paraan ko para maluto yung chicken breast natin. Tapos ayan, tapos na natin tinadtad yan oh, malilit na. At kumuha tayo ng sibuyas, bawang, tsaka luya. At hati-hatiin lang natin ng malilit yung luya tapos yung mga sibuyas tsaka bawang para mabilis din siyang maluto. Kasi ang gagawin natin is igigisa lang natin tong chicken breast natin. Pagkatapos natin nagtadtad ng ingredients, ayan, naglagay naman na tayo ng mantika sa paglulutuan natin. Tapos sinulog na natin yung mga sangkap natin, yan oh. So, antay lang natin hanggang maging brown ng konti. At ayan, hulog na natin yung chicken breast natin. At lagyan natin ng konting tubig. Tapos ayan, lalagyan din natin ng asin. At ito naman yung isusunod natin, yung chili flakes. At ito pa yung curry powder. Yan yung nilalagay ko. So, yan lang yung nilalagay natin, asin, chili flakes, tapos yung curry powder lang. At antayin natin hanggang sa matuyo, mawala yung tubig. Ayan no, yan na yung finished product natin. So ilalagay na natin sa baonan natin. Yan oh, sulit dyan mga ka-protein. So itong pagkain natin is hindi na natin siya tinitimbang kung ilan yung protein niya, ilan yung carbs niya, ilan yung calories niya, ilan yung fats. Basta nakakain lang tayo ng protein goods na yun. Ito yung kinakain ko madalas pagkatapos ko mag-workout. So, ang tawag ko dun is post-workout meal. Napakasarap niyan guys. So, yun lang. Bye-bye!